Sa dulong kanluran ng Afrika, may isang bansang ubod ng gulo, kulay at kwento. Welcome sa Republika ng Nigeria. Hindi lang basta mayaman sa kultura. Itong bansang to ang pinakamataong bansa sa buong Afrika. May higit 230 milyong populasyon. Mahigit 250 ethnic groups. At sobra sa 500 wika ang naririnig mo sa lansangan. Pero ang pinakasikat ang suko ng mga Hausa. Abay di lang basta marami, higit 80 milyong katao. Eto na ang pasabog. Ang mga Hausa ay hindi lang kilala sa farming at pagpapastol. May bonus silang alaga, ang hyena. As in hyena, yung hayop na parang mix ng aso at halimaw na may Malaromi Diaz na tawa. Dumating na ngayon ako. At ang mga taong may pet na hyena, ang tawag sa kanila, hyena man. Tito John's TV. Ang hyena man ay yung nilalang na pet malu sa Nigeria. May pet na hindi pusa, hindi aso, hindi garapata, kundi hyena. Walang takot sa hayop na may panga na parang hydraulic press. Kilala to sa Nigeria lalo na sa mga lungsod tulad ng Lagos at Kano. Ang tawag sa grupo nila ay Gadawan Kura, meaning hyena handlers sa local language nila. Pero sa internet, mas sumikat sila sa bansag na Hyena Men of Nigeria. Parang street avengers pero may kasamang mga hayop na pang zoo. Bago ka magtaka kung bakit hyena pa pinili nilang alagaan, una, panghanap buhay. Ma-showbiz sila. Gumagala sa kalsada para mag-perform. May dalang hyena, unggoy, ahas, parang traveling zoo. May bit-bit pang tambol parang may sariling soundtrack habang naglalakad. Pangalawa, may elemento ng mahika at tradisyon. Yung iba naniniwala na may special powers sila. Hindi lang sa kilikili. Kaya nilang paamuhin at sanayin ang mga hyena, ahas at unggoy. Kung tinatanong sila kung paano nila napaamo ang mga hyena, secret. Sikreto lang daw nila ng kanilang lolo't lola. Tradisyon daw yan, may halong ritual, herbal meds, saka bonding moments. Minsan kasama pa raw sa pagtulog yung hyena. Ayos. Alam nyo bang ang hyena kahit mukha siyang parang mix ng askal at baboy damo na may attitude problem? Ay isa sa pinakamalalakas ang panga sa buong animal kingdom. Mas malakas pa sa panga ng leon. Kaya nitong durugin ang buto ng kalabaw na para lamang chicharon. Tapos ito pa, matatalino sila para mga batang machismis sa kanto pero predatory. Hindi ito basta-basta asong pwedeng mong i-clicker training. Ang sikreto raw nila ay kombinasyon ng training, intimidation at tradisyonal na ritual. Sa show makikita mong hyena na tumatalon, umaakyat sa katawan ng kanyang bossing at chill lang na parang pusang bagong ligo. Pero hindi lang yan ang kabaliwan sa Nigeria. Sa Nigeria parang Harry Potter na low budget pero real life. Juju ang tawag sa kanila, parang black magic meets barang meets agima. Ginagamit sa paggagamot, proteksyon, swerte o panira ng buhay ng kaaway. May panghilom, may pangwasak, depende sa mood ng mambabara. Ang mga gamit, agimat, buntot ng pusa, kuko ng hyena, balat ng ahas, pati daw internal organs ng hayop. Pwedeng ipahid, itapal, ipasok sa bote, o isabit sa leeg parang fashion statement ng mambabarang. At dahil dito nabuo ang isang pinakamisteryosong lugar sa Nigeria, ang Magic Mat. Hindi SM, hindi Divisoria, hindi Green Hills. Ito ang palengke ng kulam at kababalaghan. Sa gitna ng magulong market sa Lagos o Ibadan, may hidden alley kung saan di lang ikaw ang nabubuhay. Nandoon ang mundo ng mga espiritu, pangontra, saka mga pangontra sa pangontra. Makikita ang mga bungo ng unggoy, balat ng buitre, dugo ng kung anong hayop, at di umano'y boteng may lamang kaluluwa. May mga herbalist, witch doctor at vendors na parang may alam sa multiverse. At kahit politician sa Nigeria minsan pumupunta rin dito para sa lucky charm.
pampabango sa voters at panglampaso sa kalaban. Kung sa atin may spin doctor, sa kanila may witch doctor. Pero syempre di lahat ng anting-anting ay pampaswerte. May dark side din at madalas itong magresulta sa takutan, chismisan at minsan karahasan. Yung mga tao mapagbintangan mangkukulam, naku yari. Pwedeng pagtulungan ng buong baryo, itakwil, itaktak, gawan ng karahasan o kahit anong kabukukan ang gawin nila. At kahit may batas laban sa kulam sa Nigeria, parang traffic rule lang din sa Pilipinas. Meron pero birang masunod. At ang korte nila, nalilito kung si Satanas ba o ang mababara ang dapat kasuhan. Sa Nigeria, nagsasama ang tribal tradition, hayop at magic market na para kang nasa ibang mundo. May religion, may superstition at may hyena na best friend ng tao. Sang ka pa? Kaya kung gusto mo ng bansa na may street show ng hyena, palengke ng kulam at kampanya na may agima, ito ang Nigeria. Ang lupang may pinaghalong Harry Potter, Monkey Pueng, Pepeng Agimat at Cardo Dalisay. Kung sa inyo, ang alagang pusa ay pang stress relief. Sa Nigeria, ang alagang hyena, pang pride, pang perform, pang negosyo, pang budol. Gayunpaman napaka-colorful ng kultura nila. Pero wag nating kalimutan, ang hayop ay dapat alagaan. Hindi lang gawing showbiz tool. Kaya kung may tropa kang may pitbull, wag ka munang magyabang. Baka may pinsan siya sa Nigeria na may hyena. Comment down below kung anong hayop ang willing kang gawing alaga. Wag lang buhaya kasi madami ng ganyan sa gobyerno. Heto ang Tito John's TV at tandaan, hindi lahat ng mabangis nasa gubat. Minsan, nasa tabi mo lang. Huwag kalimutang mag-like at i-share sa tropa mong takot sa kulam at syempre, mag-subscribe ka na dito sa Tito John's TV. Ang tanging channel na bawat dokumentaryo may banat, may katatawanan at may hugot. Kita-kits sa susunod na kababalaghan. Muli, shout out sa mga nakaligtaan at hindi pa natin nababanggit. Rene G.R. Lalaguna, Marlon Tijares ng Bulacan, Darrell W4I, Marky Cordilla from Catamaran, Camiguin, Akius X Kawayan from Kalinan, Davao City, Ruben Antaso and family ng Binangonan, Rizal, at sa kanyang misis na nasa Hong Kong na si Jeneline Antaso, Alfredo Hueves from Dubai, Maurito Descarin from Iloilo City, Mark Mateo and family from Cabanatuan City, Rojan Mabansag, Ryan Yels from Bacoor, Cavite, Jerry Ferte from Valenzuela City, FMCJ JXGC, Jonathan Gubol ng Brunei at sa kanyang misis na si Wilma at sa mabait niyang anak na si Jaima, Benny Almosera from Navotas City, Arjen Suico ng Roas, Palawan, Elmo Musanto from Valenzuela City, Nico Gaming and Villamor family, Spencer John Clarin, Explore 902 from Sulu, Mark Anthony Raloso at sa kanyang anak na si Prince Aaron, at sa ating kapatid sa Mindanao, Reba Fans 218. Salamat sa panonood, hanggang sa muli.